presence there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. Almighty Father, we lift our hands to you. We receive your power to heal as you would do. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. Glory to God. Glory to Jesus. Babalik ako, Brother Joe. Ng dating karaoke, pananampalataya katotohanan. Ngayon ay The Holy Spirit's Touch Revival. Kamusta na kayo sa mga lugar ninyo? Sa mga kinaroroon? Nandito ako sa ginagawa ko pa ring storage o mini house. At kahit pa paano natatapos. Unti-unti. Pag may time. Nung nakaraan ay tinalakay ko ang the beginning of time, the beginning of space and time. Ito prior to sa reconstruction and recreation ng Diyos sa earth, and then sa sea, and then kay Adam and Eve, and sa lahat ng animals. Ulitin ko, ang pangalan ko ay Brother Joe. This is a non-monetized video content ko. Inuulit ko, hindi ako nangongolekta ng anuman. Hindi ako pastor na nakasanayan nyo na nangongolekta ng tinatawag nilang tithes and offering o ikapu o whatsoever na tawag yan. Hindi ako ganun. Narito ako para magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Whether you accept it or not, I don't care kung magalit kayo. I don't care kung tanggapin niyo ang Panginoon o hindi. I don't care kung mapahama kayo sa impyerno. Dahil sinasabi ko lamang po what the insight of the Bible, kung ano ang sinasabi ng Biblia, doon ako bumabase. At may mga messages sa Bible na kapag hindi tayo naging very attentive, ay malalampasan nyo ito.
Bakit ko sinabing I don't care kung ang isang tao ay maniwala sa sinasabi ko? Dahil sa word na predestination, may nakatalaga na sa kapahamakan at lalong higit sa lahat, may nakatalaga na sa kalangitan at ang pangalan nila ay hindi na mabubura doon. Whatever you do, you try to be holy, you preach the gospel, you're so happy to call yourself a reverend or pastor, but you're not belong to God's kingdom. Dahil why? It's so obvious, yung fruits mo, yung bunga na lumalabas sa'yo, ay hindi bunga ng Espiritu Santo, kundi bunga ni Satanas na mahilig sa salapi, mahilig sa pera, mahilig sa magarang buhay, mahilig sa mga masaganang buhay at mga balot ng ginto at magagandang damit ang iyong sarili. Ikaw po, kung nakikinig ka, kung ikaw ay reverendo o pastor, kayo po'y sa demonyo. Ang inyong Panginoon ay sino? Si Helel ben Shahar, also known Lucifer o Satan. My Lord Jesus Christ is only my Savior. Whatever I eat, kung nagkukulang ako, kung hindi ako kumakain, kung wala man ako mga material na bagay, I don't care. Because what I care ay ang salita ng Panginoon. Kaya ang YouTube na ito ay non-monetized sapagkat hindi ko ipanglilimos at ininegosyo ang salita at pangalan ni Jesus Christ. You have to mark my words. It's better for me to die penniless, walang pera, o die helpless as long na ang Savior ko ay si Jesus Christ, the Son of the living God. Maliwanag po yan, mga kapatid. At for any reason na kayo ay naguguluhan o sa mga topic ko, you can type your question or you can message me at upang maibigay ko sa inyo ang kasagutan according to the Bible. Magpapasimula tayo. Babalikan ko yung topic kong na ang kauna-unahang nilikha ng Diyos ay space and time or time and space, magkasama yun. At hindi niya sinabi yung sa salita niya, yung paglikha niya na yung kundi sa kanyang wisdom. At we know, sabi ng Biblia sa Apostol Pablo at iba pang mga prophets, na si Jesus Christ ay ang wisdom ng Diyos. Prior ito, bago pa siya makilala at ipakilala niya ang sarili niya na Son of the Living God dahil bababa siya sa lupa. At bago likhain ng Diyos ang reconstruction ng earth o recreation ng earth, ang naging pagpapahayag niya sa tao ay salita. Kaya let there be light, magkaroon ng dry ground, dry land, magkaroon ng mga animals, tapos let us make man in our image, Genesis 1:26, yung after sa likeness ng Diyos. At nung mangyari yun, ay makikita nyo, salita ng Diyos ang nagpatuloy. Subalit, bago dumating doon, prior doon, ay meron ng pangyayari at nangyari. Kaya maliwanag na, babalikan ko lang bago tayo tumuloy sa isang yung kaduktong. Kaya nga, sabi nga ng Book of Job, ang pinakauna at lumang Bible o salita ng Diyos ay ang Book of Job. Not the Book of Genesis, not the book of any prophets. Job ang unang-unang nailathala na isulat. Si Job ay galing siya sa tinatawag na classical or ancient Hebrew na lahi na, 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 na
Aramaic and Hebrew, nung panahon, yung classical, yung unang-una. Sabi ni Job, 26 verse 7, sabi ng Diyos, doon sa pinahayag kay Job, He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. Hindi matanggap ng ibang Christian na ang earth ay square, yung new heaven and new earth. Lalong ang earth ay hindi flat. Baka naakala ng ibang Christian na pag bumaba yung New Jerusalem ay ganito, parang flat, tapos may mga kung ano-anong design, parang platong ganon. Hindi ho, hindi. It's a dimensional. Dimensions. Dahil sinisiguro ko sa inyo, according sa Word of God, na ang new heaven and new earth ay merong tinatawag na mga corners, meron tinatawag na portals, which is the door, na 12 according doon sa apostles. Darating din tayo ron sa pangalan ng mga apostles. At ang sabi ng Biblia, nung nililikha ng Holy Spirit, Job 26 verse 13, ang sabi, by His Holy Spirit, He adorned the heavens. He adorned, nilikha, He adorned. The Holy Spirit created those planets, stars, asteroids, any objects in the known and unknown universe. He also made all of the galaxies, Orion, Pleiades, sabi ng Biblia. And there's something happened. Sapagkat doon sa footstool, which is the first earth, original earth, footstool meaning the presence of God, bumababa doon. Yung footstool ng Diyos na yon ay ang earth, which is originally a perfect square. At naroroon ang mga angels ng Diyos, yung mga archangels niya, yung mga tinatawag na chief musicians niya, including si Hillel ben Shahar, also known as Lucifer, the son of the morning. Nandun siya, umaawit siya sa Diyos. Subalit, nagkaroon siya ng thinking. Inopose niya ang Diyos. He wanted to be the God of the earth. Yung footstool ay agawin sa Diyos. And then, nakuha niya ang 1/3 of angels, naging mga fallen angels. Nagkaroon din sila ng hierarchy. Lumaban sila sa mga archangels ng Diyos. Subalit ang sabi ng Biblia, the God of heaven, ang sabi sa Job 26 verse 13 sa letter B, His hands pierce the fleeing serpent. Nung tumatakas na si Hillel ben Shahar, also known as Lucifer, siya ay na-pierce. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ, I saw Satan fall like lightning. Tinamaan siya ng kamay ng Diyos sa ulo in a form of lightning. Yung ulo ni Lucifer ay may sugat. Just like yung skull niya ay nag-crack open. At akala nga ng ibang mga tao, mga ibang traditional na yung devil ay merong horn. Actually, yung ulo niya ay nasugatan. Kahit yung yung Antichrist, pagdating ng araw sa Book of Revelation, masusugatan siya sa ulo. Ang sabi ng Biblia. Mababasa niyo yun. Kaya dito, yung mga nakalagay sa Biblia, kasi sa panahon natin ngayon, marami ngayon na mga fellowship churches, they're all after for money and making more money, not the spiritual things. Maaring ibang mga pastor ninyo, pinagbabawalan na kayong manood sa akin sapagkat sila ay insecure at maaring natatakot. Sapagkat ang tinuturo lang sa inyo ay nakakasulasok na pagkain ng baboy. Kaning baboy, magbigay kayo sa Panginoon, pagpapalain kayo ganito, magbigay kayo. It's all
nonsense. It's all about money. It's all about wealth, material blessing, sinasabi nila. How about your soul? Hindi nyo ba alam na pagdating natin doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan, merong nakalaan ng Diyos na hindi man naisulat sa Biblia kung paano, subalit sabi niya, i-reveal niya sa oras na yon kung makakasama ka. Kung mali ang pananampalataya mo at sumusunod ka sa mga pastor na unang-una yung mga pastor na nangre-rape ng miyembro, mga batang miyembro. Ikalawa, yung pastor na binubulsa ang inyong mga salapi, tinuturo ang tithes and offering kahit wala naman tinuturo si Jesus Christ na gawin yon. Makikita ninyo? Konti lang ang papasok sa langit. Konting-konti lang. Alam nyo kung bakit? Yung size ng New Heaven and yung New Jerusalem, not New Heaven and New Earth. Yung New Jerusalem, the city, yung New Jerusalem, ay size lang ng isang US state na yung US state na yon ay nando sa West Coast, nasa East Coast, Rhode Islands. At kasing size lang ng Samoa. Isipin niyo yung New Jerusalem ay nasa loob ng, halimbawa, itong box na to, kapraso lang na ganun. So, ang footstool ng Diyos noon ay hindi round. Nag-iisa pa lang siya doon. Bago maglikha ng Diyos ng mga planets o iba pa, unang-muna nilikha ng Diyos ang time and space-time, kaya meron tinatawag na everlasting life. May life. Merong time. Meaning, beginning and end. Kaya nga sabi ng Biblia, in the beginning, before the beginning of recreation, reconstruction lang ho yung yung merong let there be light, mag-appear ang dry land, reconstruction yun. Sapagkat mababasa ninyo sa verse 2 ng Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, meaning wasak ang earth. Hindi maglilikha ang Diyos ng earth na wasak. Dapat may laman. Sabi ng mga verses na binasa ko sa part 1. Dapat may laman, pero sira eh. Doon kasi, yun ang aftermath ng rebellion ni Satan na doon naglaban ang mga angels ng Diyos against sa mga demonic forces ni Lucifer. So maliwanag ko yun, ang tawag ron ay cosmic war. The battle between the forces of good and the forces of evil. At napalayas si Helel Ben Shahar doon sa posisyon niya sa langit, napalayas, nawasak man yung footstool ng Diyos, yung unang footstool, and then God recreated the footstool sapagkat nasusunog. Nakita ni Jeremiah sa chapter yung Jeremiah chapter 3, makikita nyo na I beheld the earth and it was void, walang buhay, kumukulo-kulo, parang lava. Aftermath yun ng labanan. At eto ng Holy Spirit, dala-dala ang tubig na size like a planet na tubig. Inuulit ko, kung merong gas planet, yung, kung di ako nagkakamali, Neptune, gas planet, ay merong planet naman na water. At yung planet na yun na water ay dala-dala ng Holy Spirit doon sa nasusunog na earth at pinalamig. Alam natin ang tubig ay buhay. Nagdala ng buhay doon. Nagdala. Mayroong mga animals at anumang mga klase ng mga may buhay ay nabubuhay sa tubig. May buhay na nabubuhay sa lupa. Nabubuhay sa hangin. Subalit walang buhay na nabubuhay sa apoy, tandaan ninyo. Wala. At walang nabubuhay na anumang mga nilalang doon sa
mainit na anumang planeta tulad halimbawa ng Venus, ay wala. Dahil ang Holy Spirit, dala niya ang tubig tulad ito ng pagbautismo sa earth. At sabi, and the Spirit of God was hovering over the surface of the deep, sa ibabaw, like a wind. Umiikot. Ano ba gagawin? Ano ba ang mangyayari kapag ang bagay umiikot na ganon? Natural, susunod yung forma ng earth. Magiging sphere. Bilog. Naging bilog. Yun na ngayon ang tinitirahan natin ngayon. Subalit mawawasak din ito sa wakas sa matinding init ng elemento. Sabi yan ng prophecy ni Apostol Pedro sa 1 Peter. Mababasa niyo yun doon. At mawala ng tubig, wala ng dagat sapagkat babawiin ng Holy Spirit ang tubig. Iniwan niya ang tubig rito, di ba? Ito rin yung tubig na bumaha sa mundo. At aalisin ng Holy Spirit ang tubig na yon sapagkat i-expose ng Diyos na mayroong tatlong persona ang kasamaan ng tao sapagkat lahat ng taong makasalanan ay haharap na sa Kanya. May babasahin ako rito. Ito ay isang tulad ng isang dessert sa pagkain. Luke chapter 12 verse 32. Dessert para sa ating spirito. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Good pleasure. Sabi, Father's good pleasure to give you the kingdom. Ito yung new heaven and new earth. Tandaan ninyo, yung kingdom na binabanggit ng Panginoon na many times sa Bible. At sabi sa verse 34, for wherever your treasure is, there will your heart be also. Kung ang heart nyo ay nakatuon sa kingdom ng Diyos, nakatuon sa new heaven and new earth, ay naroroon din ang inyong puso. At kung naroroon ang inyong puso, nasa puso nyo si Jesus Christ. Sapagkat hindi na kayo tumatanaw pa sa tinatawag na worldly views and worldly system ng mundong ito. Lumipat na kayo mula sa kamunduhan papunta sa espiritual at kaliwanagan. During the Old Testament era, the Ark of the Covenant served as the earthly footstool for God's divine presence. Tandaan ninyo, yung Ark of the Covenant ay nagsisignifies ito na footstool ng Diyos. Ang Ark of the Covenant ay not actually a perfect square, but elongated, a little bit like exactly rectangular. Sapagkat ang sukat niya ay, yung length niya ay 48 inches long. Pero yung sides, both sides, sa apat na sides ay 27 inches. Tapos naglalagay ng ring doon para bubuhatin, ilalagay yung pole para mabuhat. Anong purpose nun? Para madali nilang mabuhat at matransfer yung Ark of the Covenant na pinaglalagyan ng 2 tablets ni Moses na 10 Commandments na sinulat niya, inilagay doon, yung jar of manna at yung staff ni Aaron na nagbunga at nagdahon at nagbunga at balot ng mga ginto. At sa ibabaw noon ay yung takip ay naroon yung mercy seat. Yung mercy seat meaning ito yung kinalalagyan ng 2 angels ng Diyos na merong wings na nakakover doon sa buong cover ng Ark of the Covenant. Bakit ginawa ng Diyos na a little bit rectangular? Kasi para na madali nila ma-transfer. Kasi kung square yun, mag-uuntugan yung mga tuhod, uuntog yung tuhod nila doon at matitrip yung mga magbubuhat kasi walang distance. At hindi distributed well yung bigat kapag totally square lang. Kaya marahil ang ginawa ng Diyos ay para ma-distribute yung weight ng binubuhat nila kasama na yung acacia wood, yung pinaka-box at yung mga gold na nakapalamutiro, mabigat-bigat din yun, ay a little bit rectangular para madaling mabuhat, hindi sila matip over
at hindi sila napapagod magbuhat. Ayun ang sikreto ho talaga nun. Subalit, sinabi ng Diyos na yun ang kanyang footstool na kung saan ang presence niya ay magpapahinga doon sa footstool yun. We cannot build God a temple, sinabi na ng Diyos yan. Anong temple ang mapatatayo sa akin? Wala eh. Dahil kahit yung Ark of the Covenant ay hindi naman magkakasya ang Diyos doon, di ba? Sipin nyo, ang sukat ay 48 inches long, 27 inches height, both side. Kakasya ba naman ang Diyos doon? Iyon ay sumisignify at sumisimbolo na ang presence ng Diyos ay kasama nila doon sa Ark of the Covenant na ipinagawa ni Moses. Una, when we get to heaven, God can show us the very beginning of time. Kaya niyang gawin yon. And the end of time, even ages that have not yet been revealed. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala tayong alam sa past. At wala rin tayong alam sa future. What we know, kasi nabubuhay tayo sa tinatawag na two-dimensional. We can get in and we can get out also. Sa ganon. So, two-dimensional. At sa position naman ng ay meron three-dimensional. So, yung position ng ating location, yung mga ganyan, halimbawa sa mapa, makikita nyo, merong 3D. So, ang ibig sabihin dito ay, sabi sa Isaiah 46 verse 9 hanggang 10, remember the former things of old. But how can we remember, God, the former things of old? Yung sinabi niya na, before He said, the Bible said, in the beginning, merong pa doon. Prior to in the beginning, sa Genesis 1:1, meron pa na mga pangyayari. Ibig sabihin, yun ang kauna-unahan na ipapaalam sa atin ng Diyos. Makikita natin how God created those stars. Yung sa Genesis chapter 1, maging sa chapter 1 o chapter 2, yung nilikha ng Diyos na yung araw, buwan, yan ay naging visible na lamang ho yun at inilapit doon sa earth. Sapagkat yung nawasak noong una ay yung square na footstool ng Diyos na first earth. First earth na hindi round sapagkat ito'y unique. Subalit, nung nirecreate na ng Diyos ay pinalapit na ng Panginoon doon sa solar system yung earth na na-create niya na sphere. At yung moon ay lumapit na rin sa earth, inilapit ng Diyos. It serves as a satellite and brakes. Parang brake ng sasakyan para hindi masyadong umikot ang earth. Sapagkat noon, halos walang mabilis ang ikot ng earth, halos walang gabi. At naglagay na ang Diyos ng moon na siyang kumokontrol sa rotation ng earth. Ganon din yung araw. Siya ang kumokontrol sa lamig o init o katamtaman na temperature ng both earth, water, and air. And yung tinatawag na dry land. And sabi rito, remember the former things of old, but how can we remember, O God? For I am God and there is none else. Makikita natin, before He created time and space, He is God. God is God. No matter what creation ang ginawa niya, God still God. God is God. There is God. And there is none like, and there is none else. Ang sabi niya, walang iba. Yung Diyos nagsalita na I am God and there is none else. Wala nang iba. Walang ibang Diyos. Hindi Diyos na mga anumang kulto o anumang mga okultismong relihiyon ay siya ang Diyos ng Biblia at Diyos na totoo
na lumikha ng langit at ang lupa ay walang katulad, there is none else. Ang sabi niya, I am God and there is none like me. Walang katulad. Kaya makikita natin na doon sa Biblia, nung yung mga Hudyo babatuhin si Jesus Christ, papatayin siya, di ba? Bakit niyo ako babatuhin? Sabi ng Panginoon, dahil ikaw na nagpapanggap ka na Diyos, gayo'y tao ka lang. Kasi sinabi ng Panginoon, I and my Father are one. Kumuha sila ng bato. Tsaka sinabi rin sa isang pagkakataon na anumang ginagawa ng Ama ay ginagawa rin ng Anak. In terms of creation, kumuha uli sila ng bato. Gustong batuhin ng Panginoon. So makikita natin dito na yun ang kadahilanan na kaya sinabi ng Diyos na there is none like me. Subalit si Jesus Christ ay hindi nila nakilala nang bumaba sa earth kasi nga nasaan yung tao. At kung ang yung Diyos si Jesus Christ, invisible siya, hindi siya makikita. Hindi siya mahahawakan. At hindi makapagtatanong yung mga alagad kung siya ay invisible in nature niya. So, iniwan niyang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. Ayan sabi rito, sa verse 10 ng Isaiah 46, verse 9 hanggang 10, sabi ng verse 10, declaring the end from the beginning. Dinideklara ng Diyos ang end mula doon sa beginning of time and space. And from ancient times, the things that are not yet done. And then yung pinaka-ancient times, yung pinaka all the way back before the beginning of time and space ay na hindi pa nare-reveal sa mga tao. Hindi pa, not yet done, ibig sabihin, hindi pa nare-reveal o hindi pa natatapos. So makikita natin dito, ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Subalit kapag naroroon na tayo sa new heaven and new earth, ang mga panahon na yon na hindi natin alam at hindi natin na-experience o nakita ng sino mang tao, ay tayo'y makalalapit sa panahon na yon at makakapasok tayo doon sa panahon na nagsisimula ang Diyos na maglalang ng time and space. Anong sabi rito sa Isaiah 43 verse 18, do not remember former things, yung mga nakalipas, nor consider the old things, yung mga nakaraan pa. Old things of old ang sabi, nor consider the old things of old. Verse 19, behold, I will do a new things. Kung ang isip natin ay nasa sinauna, ay gusto ko, lahat tayo gusto yun, ay gusto ko na makita anong itsura ng in the beginning, God created heaven and earth. Bago pa doon. Ang sabi rito, hindi lang pala yun ang pakikita sa atin ng Panginoon. Sabi sa verse 19, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita ay makakaparoon tayo. Mag-e-end up tayo sa pananampalataya natin kapag nandun na tayo sa new heaven and new earth at yung New Jerusalem. Pero, hindi tayo may stack up doon. Kasi sabi ng Diyos na makakapasok tayo sa pinaka-ancient of times at all the ancient old times at makikita natin how God created the universe. Just like you're watching a movie pero nandun ka mismo. Nandun ka. Nakikita mo tulad ng mga angels ng Diyos na nakakalipad o nakakalutang sa ere, sa panahon na nililika ng Diyos ang ibang mga planets o mga planets na yun. So napakalinaw na makakabalik tayo sa tinatawag na simula ng pinakasimula ng paglalang.
At ang sabi rin ng Biblia na makakapasok naman tayo sa bagong daanan. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hindi ito literal na gagawa ang Diyos ng road sa wilderness. Alam natin wilderness, merong forest, merong mountains, merong desert, may rivers, yan, may mga falls. Wilderness ang tawag doon. At sabi rin dito, I will make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hindi ito literal na halimbawa yung desert land ay maglalagay ang Diyos ng river o kung gawin man ng tao yun, sigurado ilang araw lang lusaw kaagad yung tubig, mawawala, di ba? So ito ay future. Ang sinasabi ng Diyos dito, He will make a way, an entrance. We call it portal. We call it dimensions of God in the Bible. Ang sabi nga rito, sabi ng John chapter 5 verse 17, My Father has been working until now, and I have been working. Di ba tumigil na ang Diyos sa paglalang niya doon sa book of Genesis, and God rested on the seventh day? Dahil ba napagod? Hindi. Yung recreation niya ng earth na yun, He rested nung ikapitong araw ng kanyang paglalang. But it doesn't mean na God ay hindi siya active o nagwo-work. Sino nagpapadala ng mga nananampalataya kay Jesus Christ sa Kanya? Ang Diyos Ama. Siya ang naglalapit kay Jesus Christ. Ay ang lagi niya tatandaan. Subalit ang sabi, My Father has been working until now. Nung nangaral siya, until now. May ginagawa ang Diyos na mga paglalang. Kasi non-stop. Non-stop yung tinatawag na promise ng Diyos na nakalaan para sa mga tatanggap sa Panginoong Kristo. Makikita natin ng walang hanggan yung mga bagay na nilikha ng Diyos na hindi nakalagay sa Biblia, ay malalat-halat makakapasok tayo through what we call the dimension of God doon sa new heaven and new earth. Ngayon, doon ngayon tayo pupunta. Example ito, square box. Kung nakikita ninyo, yung nakalagay na eggs box. Dito ko nilalagay itlog pag nakukuha ko. Example lang. Ito may maliit. Ito na lang maliit. Square. Kikita nyo yung square. Ganito ang new heaven and new earth. Babalik uli. Bababa. Pero sabi ng Biblia, kung mababasa ninyo sa Revelation chapter 21 verse 12, yung New Jerusalem ay merong 12 gates. At yung 12 tribes of Israel ang nakapangalan doon. Tapos, yung 12 apostle naman, minus Judas Iscariot and Saul of Tarsus, ay merong namang 12 foundations. Nakasulat ang pangalan ng mga apostol doon. Ngayon, may mga Christian nagdadamdam dyan sasabihin nila. Parang unfair, not right. Di ba dapat pagpasok doon sa tinatawag na tabernacle of God, kasi nandoon yung trono ng Diyos sa gitna. Tapos yung daanan doon ay made of gold. Yung road, malapat na road made of gold. Straight na ganon. Pagkatapos, pa-cross Tapos, north, south, east, west. So, tapos yung middle, nandun yung tabernacle of God. At nandun yung trono ng Diyos na nagliliwanag ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Malaki yung lugar na yun, malaki. Tapos, sabi ng iba, di ba dapat yung mga apostol lang nandun? Mas malapit kay Jesus Christ. Bakit yung mga apostol foundations? Hindi sila gate. Actually, marami kasing kapag nagbasa kayo ng English, kasi they put the word there na gates,
in order for us to remember. Kasi yung English version ay hindi ito, yung gamit nila sa word ay hindi ito tugma sa Old English. Kaya, ayun ang pagkakaalam ng tao na mayroong gates, pero hindi actually literal gates. Yung nandoon sa Revelation 21 verse 12, basahin nyo na lang yung makikita ninyo na nandoon yung pangalan ng 12 tribes of Israel. At yung gates na yon ay, sabi ng Biblia, ay nakabukas, hindi nakasara. Kasi bakit mo pa isasara kung safe na lahat? Kasi si Satan at yung mga fallen angels niya tsaka yung mga makasalanan tao, wala eh. Wala dun sa New Heaven and New Earth, nandun sa Lake of Fire. Pinahihirapan dun. So, hindi gate yun, hindi kailangan ng gate. Ano yun? Kasi, kung babasahin nyo, iba sa ibang Christian eh. Kasi nga, if you don't know the etymology of that word, ano mang English word yan, kahit Filipino, Tagalog, ay aakalain nyo na ganun. Halimbawa yung pangalang, yung Lord. Basahin nyo, kahit i-google nyo, yung Lord ay, sa Old English, ito ay Master Baker. Yun kasi ang kilala ng mga nag-translate na ano ba yung mas kilalang Master Baker, Lord, yung pangalang Lord. Maging sa Old English, Master Baker ho yun. Hindi naman Master Baker ang Diyos, diba? So, ang pangalan talaga ay dapat Adonai. Dahil Hebrew yun, ay nag-a-attempt sila na i-replace o palitan ng katanggap-tanggap at kilalang pangalan. Lord Baker. Kaya may Lord Baker, di ba? Master Baker yon, mga kapatid. Ang talagang pangalan ni Jesus Christ ay Yeshua. Adonai, Yeshua. Ngayon, nakasanayan nating Lord. Pag in-expand mo yung meaning nun, halimbawa, my Lord Jesus, my Master Baker Jesus, yun ang meaning mo nun. Pero, don't be disappointed sa ganun. Kasi alam na natin, kahit ako, naalaman ko na eh. Yun kasi ang kaya nila ma-translate ang isang bagay, ang isang word na wala kasi sa Old English. Kasi Greek word yun. At saka Hebrew ang pinanggalingan. Eto. Yung 12 gates, so-called, na tinatawag ng Revelation chapter 21 verse 12, ay hindi gate. Hindi gate yon. Ulitin ko. Ibubulong ko sa inyo. Hindi ho gates. Ano yun? Gusto yung malaman kung ano yun. Unang-una, anong contribution ng 12 tribes of Israel sa salvation? Di ba nangamatay sila doon na sa Egypt? Di ba? Doon sila nilibing. Anong contribution? Ang kilalang natin na gumawa ng legend ay si Judah at si Levi. Yung kingship kay Judah, yung priestlyhood kay Levi. Kaya makikita natin sila yung kilalang kilala sa Old Testament, sons of Jacob. Pero yung other 10, si Dan pa nga ang kauna-unahang gumawa ng mga idols para sumamba at tumalikod kay Yahweh. At hindi lang yun, si Reuben yung panganay, di ba sinipi nga niya yung asawa ng tatay niya? O hindi ba? At makikita natin, si Joseph nawala doon sa tribes of Israel, pinalitan siya ni Ephraim tsaka Manasseh. Sa magulo, di ba? Sino yung mga nandun? Sinabi lang pangalan ng 12 tribes of Israel. Pero, i-report nyo sa akin kung may nakita kayo kung pangalan Judah o ano, pero 12 tribes lang eh. Kasi nga, nababago yung tribes nila, makikita nyo. At some of their tribes are gone and missing. Gone. Wala na. Hindi naman lahat nakabalik sa Israel eh. Until now, they're gone.
Yung mga nakabalik lang doon, ilang mga tao-tao lang yun. Eto, gates ba yun o hindi? Hindi po. Ulitin ko, hindi. Hindi gates ang... Although gates ang nakasulat sa Bible kasi English pero gamitin niyo yung Greek word doon sa Revelation. Hindi gate. Alam niyo kung ano? Pylon. Pylon of letter P-Y-L-O-N. In English, pylon. Ano ang pylon? A pylon is a marker. Just like a post o nakakita na kayo electric towers, yung bakal na parang doon nakasampa yung malalaking kable, di ba? Ganun ho ang pylon. At kung kayo ay makakakita ng tulay, halimbawa yung Golden Gate Bridge, o kaya yung tinatawag na San Francisco Bridge, yung kulay puti, makikita ninyo, merong pylon left and right. Tapos doon nakahang yung mga kable, cable. Pylon ho yun, parang tower. It's not a gate, it's a pylon, it's like a tower. Kasi nga, sa pagitan nun, ay makakadaan yung mga sasakyan. Dito sa Revelation 21 verse 12, ganun din, tatlong pylon o pulon sa Hebrew, pulon. Tatlo. 1, 2, 3. Ibig sabihin nito ay bawat south, north, east, west. Bago makapasok doon ay merong pilon o pylon. Parang tower, tatlo yon. At may mga angels na nagbabantay doon. Kasi dalawang way yon, isang papasok at isang palabas. So hindi yung pag tayo nakarating sa new heaven and new earth, hindi yung nandun lang tayo, steady lang tayo ron, walang ginagawa, anong gagawin natin dito? Ganun lang? Parang boring naman yun, di ba? Pero hindi ganun kasi nga meron pang creation ng Diyos na hindi naka-reveal sa Bible, pero sinabi niya patuloy sa paggawa ang Ama. At dadalhin tayo ron sa entire na finished, created na mga bagay na yun na sa imagination natin, hindi pa natin naiisip, pero nandun. Kaya nga, we have everlasting life nga Ginawa ng Diyos yung mga creation niya from everlasting to everlasting at para mapuntahan natin. Unlike in this earth, stuck up tayo sa earth. Dito lang tayo. Subalit doon sa new heaven and new earth, we can go much more farther sa mga creation ng Diyos na bagong creation, ha? Hindi ito yung luma, bagong creation na hindi nakatala sa Biblia. Sabi niya, lilikha siya ng mga new things. At merong mga dimension, portals na nakakapasok tayo ron. Darating din tayo ron sa portals na yun. So makikita natin, yung gates 12 na yun, tatlo parang ganito. Itong tatlong lapis na to. Yan, ganyan. Tatlong nakaganyan. Ito yung daan na may papasok, ito yung palabas. Kaya tatlo sila. Sana ako hindi ko mahawakan ng gusto. Yan, ganyan, tatlo. Bawat daanan, north, south, east, west. So, makikita nyo, dalawa dumadaan. Ibig sabihin, 2 dimension lang ho yun. At nakikita natin nakapokus tayo sa Diyos. Doon sa dimension na yun. Because that what God wants us to do. Focus tayo sa Kanya. Pagpupunta tayo doon sa tabernacle of God, na kung saan nando yung trono ng Diyos, ay nagwo-worship tayo, nagpupuri. Subalit makakalabas din tayo. At eto na yung kasunod. Makikita nyo, dun sa daanan na dinadaanan natin, made of gold yun, yung road. At paglabas natin, nando naman yung garden o yung tinatawag na living waters o yung puno na merong 12 bunga at yung tree of life nandun din. Tree of life. So bumalik yung paradise sa atin. At nandun din yung isang bundok na mataas, sabi. Doon dinala si Apostle John. At nakita niya sa vantage view niya, yung laki ng
city o New Jerusalem. At in-estimate niya na 144 cubits according sa measurement ng angel. Pero, kung tutuusin yun ay most probably ay mas malaki pa. Kasi nandun lang siya sa bundok eh. Pinakamataas sa bundok. Ang bundok ng Diyos dito sa earth ay ang Mount Zion. Subalit doon sa New Heaven and New Earth, may bundok din siya, Mountain of God. Makakapunta rin tayo ron. Hindi boring doon mga kapatid. At eto, yung tinatawag na foundation. Eto, basahin ko. Kasi maraming napapaano rito eh. Tignan natin dito yung foundation. Tignan natin dito. Revelation 21 verse 14. Ang sabi, the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. 12 foundations. The name of the city. Parang ganito. Halimbawa, ito yung New Heaven and New Earth. Sinabi niya, the name of the city, he is referring to the New Heaven and the New Earth. Meron tinatawag na 12 foundations. 12 foundations. Not 12 pylons o pylon. Foundation na ginamit na word sa original Koine Greek ay themelios. Themelios. Ibig sabihin, foundation or something laid down. Parang ganito. Halimbawa, ito yung foundation. Something laid down. Maging sa kabila, something laid down, something laid down, something laid down. Pag binaliktad nyo to, something laid down, something laid down, something laid down. Pagkatapos, ito, something laid down. So, 12 sila na foundation. May imagine nyo naman. 12 foundation. Ang tawag ay themelios, meaning something laid down. Because the 12 apostles, except Judas and Paul the apostle, o Saul of Tarsus, kasi ang kapalit ni Judas si Matatias, namatay din siya as a martyr. Something laid down. Lahat na mga apostol ng Panginoon sa Kristo ay na-laid down, namatay sa persecution. Except si John, na pinersecute siya pero hindi siya namatay siya sa kandandaan. But majority of them, they died as martyrs. So nilagay sila as foundation sa New Heaven and New Earth. Yung name nila ang nilagay ho. Hindi yung katawan nila, kundi yung name nila doon sa foundation. Nandito sila. So, kung yung name nila ang nilagay sa bawat foundation na nakaganyan, kung babalik ka rin natin, ay pwede rin sa taas na ganon. So, dalawa up and down, parang ganyan, up and down. Apostle Peter, Apostle Andrew, yung magkapatid. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo si Jesus Christ, sinesend lagi nila mangaral ang mga ang mga apostol niya by twos. Dalawa-dalawa. Si James and John na magkapatid, lagi sila magkasama. Si Peter and Andrew, lagi magkasama, pero nagtatalo rin sila minsan. Sina Bartholomew, si Philip, at si Matthew. Si Lucas ay hindi ho siya apostol. Doctor siya, Greek doctor na sumulat ng Gospel of Luke and Book of Acts. So dito, themelios. Yung themelios ay galing, yung etymology na yun ay galing sa salitang themai, o themai. Themai, ibig sabihin ay to place or to lay down. Yan ang ibig sabihin nun. So yung foundation is to place or to lay down na may dalawa. At yung dalawa na yun, ay laging dalawa sila. Maaaring sasabihin ng iba sa inyo, bakit naging portal sila at way? Di ba? Tingnan natin dito. Tingnan natin dito kung bakit. Ha?
na ang 12 apostles niya ay mga gatekeepers. Ulitin ko, gatekeepers. Sabi ni Jesus sa Matthew 16, chapter 16, verse 19, sinabi sa mga alagad niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Makikita natin na sinabi niya rin yan sa ibang mga verses. Maging sa Matthew 18, verse 18, tsaka John chapter 20, verse 23. Yung mga apostol, sila ang pundasyon. Sabi rito, yung mga apostol ang pundasyon ng pananampalataya natin. Sabi rito, Iwanagin natin dito. Sabi rito, sa Ephesians chapter 2 verse 20, having been built on the foundation of the apostles, see? The foundation of the apostles and prophets. The apostles also prophets. Nagpa-prophesy din sila tulad ni Philip. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Makikita natin yung teaching ng mga apostol na from Jesus Christ, from our Lord Jesus Christ, and from the God the Father, yung mga teaching ng Panginoon, ay dapat tayo, ang teaching natin at ang faith natin ay build upon the foundation of the apostles because it came from our Lord Jesus Christ. Yung teaching na yon. So dito, Ephesians chapter 2 verse 20, kaya ginawa silang foundation, yung name nila nilagay doon. At makikita nyo kung anong uri ng mga precious stones yung sinasabi ng Biblia. Kaya sabi rito, Revelation 21 verse 14, now the wall of the city had 12 foundation, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. So, each side represent 2 apostles. At yung apostles, meron silang key. Kasi mababasa nyo rin sa Bible, ang dami nakalagay sa Bible na sa ancient Jerusalem, merong gatekeepers na merong key doon sa outer wall. Pagkatapos sa going to the city itself, ay merong gatekeeper also. At maging doon sa papunta sa temple, ay merong gatekeepers. So may gatekeepers. Ang gatekeepers na pinaka-main gatekeepers ay yung tinatawag na temelios na foundation ay mga apostol. Nasa kanila ang key. Meaning, technically and literally na sila ay gatekeepers. Why? Doon tayo lalabas at papasok at lalabas sa ibang gate. Halimbawa, Brother Joe, saka pupunta. Pupunta ako dito sa, I wanna see what's inside yung sa portal na ito na Apostle Peter and Apostle Andrew, yung magkapatid. Sige, Brother Joe, magkita na lang tayo saan? Doon, kay John and James gate. Sige. So magta-travel ako, makikita ko yung mga bagay na nilikha ng Diyos na hindi man lang nakalagay sa Biblia, pero yung pala ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa maglikha. So hindi boring ang nandun ka lang. Kasi sabi ng mga Christian, nabasa nila, ay lang nga gagawin, sumamba, manampalataya, umawit. Hindi ho eh. New heaven and new earth nga, yung joy natin ay hindi incomparable daw sa mga joy pa ng sanlibutan ito. Kasi sabi ng Panginoon, higit pa ang kagalakan ninyo dun sa kalangitan, dun sa new heaven and new earth na nakasama natin ng Panginoon. Isipin ninyo, we travel in the like very beginning of time and space, and then to furthermore, hindi lang to the end of time o age, all the way pa doon hanggang sa everlasting to everlasting. Because wala nang sin, wala nang kamatayan, wala nang fallen angels, wala nang masasama, wala nang evil. We can travel back and forth in time sa future dahil kasama natin ang Diyos. Ayun ang tatandaan natin.
Kaya nga, yung etymology ng Temeleios, didiin ko lang ito ng konti, ay tithemei. Tithemei, ibig sabihin to place or to lay down. Diyan ang galing salitang tithes. Ibig sabihin, tithes is, sa English to lay down. Ano yung lay down mo? Pinalalabas ng iba, pera, di ba? Hindi ito 10%, tandaan ninyo, kayong mga sugapang preacher at pastor, hindi ho eh. Kaya ho, ang mundo natin ay patuloy sa paglaganap ang mga kasamaan, kasi yung maraming preacher is only after for money kung mag-preach. Not real spiritual preachers. Hindi ho, nanggagahasa ang iba sa kanila ng miyembro nila, di ba? Yung ginagamit ang Bible, di ba? Para sa panggagancho, panloloko ng mga miyembro, panggagahasa, pakikiapit sa mga may asawa, di ba? At hindi lang yon. Yung lahat ng gumagamit ng Bible, nagre-recite pa, sinasabi pa, kahit sa Senado, Kongreso, pero out of their mouth, babbling words, you will be punished for that, tandaan ninyo. Akala nyo si Jesus Christ ang magiging magiging Savior nyo? Hindi ho. Hindi ho. Yung same Bible verse na yan, na ginamit nyo, halimbawa, Old Testament, yung author niyan, yung sumulat niyang prophets, yan ang mag-a-accuse sa'yo, tatayo. Sasabihin, hindi yan ang ibig sabihin ng sinabi sa akin ng Diyos. Example, 20,000 years ago, 100,000 years ago, hindi yan. So you are heir. Hahatulan ka ayon sa iyong sinabi gamit ang salita ng Diyos na isinulat ko para sa mga tao. Ganun lang ko kasimple yan. So makikita natin mga kapatid na ang new heaven and new earth ay merong tinatawag na 12 dimensions according sa mga disciples, sa mga apostol na pinadala ng Panginoon na dalawa-dalawa sila. Sila yung foundations. At ibinigay na sa kanila yung key ng kingdom. Sila rin yung gatekeepers. Ibig sabihin, nakakapasok tayo at lalabas tayo sa ibang dimension. Makakapasok tayo, lalabas tayo sa ibang dimension. Hindi na round. Na tuloy-tuloy lang. Halos one dimension nga lang. Aeroplano, di ba, pag round. Hindi naman pwede mag-nose dive, mamamatay. Tayo, ang daming dimension. Ano ba, lumilipad ka sa ere sa panahon na, and then pasok ka rito, and then paglabas mo ibang dimension. Yung mga nilikha ng Diyos na nandun ay presently makikita natin. Parang ano yan eh. Nanood kayo ng movie, di ba? Halimbawa, yung napanood nyo yung Jurassic Park. Gandang-ganda kayo, di ba? Halimbawa, ganito yan eh. Kaya meron tinatag Universal Studio. Yung mga nakapunta na sa Universal Studio. Ako, maraming beses na rin nakapunta. Diba? Sasakay kayo ng yung parang roller coaster tapos hinahabol ko niya rin dinosaur sa gilid. So na-experience ninyo, ganun pala yun. May dinosaur. Parang totoo, di ba? Tsaka yung Indiana Jones, yung mga baha dun sa di ba? So makikita nyo na dadalhin kayo ng dun sa new heaven and new earth, dun sa place na yon na hindi mo naranasan, hindi mo nakita. At mararamdaman mo na yun mismo yung place. Kasi papasok ka na parang sa movie sa eksena, nandun ka na pala. So makikita natin. At yung mga future pa na hindi nakatalaga sa Biblia. Kasi sabi nga ng Bible, lahat ng maging yung mga miracles si Jesus Christ, tsaka mga ginawa niyang himala, pagpapagaling ay hindi daw lahat naisulat sa Biblia. Kung naisulat ay inaakala ko hindi rin magkakasya sa anumang library. Yung mga library. Even mga teachings ng Panginoon. Ang ginawa lang ng Panginoon as simple teachings ay maniwala ka sa Kanya, magsisi ka, sumunod ka, maglingkod ka sa Kanya, magpuri ka. That's it. Pero may mga teachings pa siya na sobra sa lalim na hindi nga maarok ng mga alagad eh. So, marahil ang Holy Spirit ay hindi na pinasulat sa kanila. Subalit, maunawaan natin ano ang sabi sapagkat sa last days, ang iyong mga anak, mga dalaga at binata ay mga ngaral, at ang iyong mga old men ay they will dream dreams. Yung mga bagay na hindi inaakala na meron pala.
So, wala pa naman ako so old man will dream dreams. Papunta pa lang ako ron. Pero, tinatanggap ko yun. Lahat naman tayo tatanda, di ba? Pero, ang gusto ko sa akin na maging manatili sa akin ay ano? Yung ako mismo na nananalig sa Panginoon everyday in my life. Na siya ang tagapamagitan ko sa Ama kung ako ay mahina o nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Proseso yan eh. Hindi natin pwede sabihin, banal ako. Hindi pa ako nagkakasala, Panginoon, 3 buwan na, banal ako. Hindi ho ganun dapat eh. Kasi tayo nabubuhay sa biyaya, hindi sa sariling gawa natin. Yung bunga lang po ng Espiritu Santo ang dapat makita sa atin ng ating yung mga ginagawa natin, yung bunga, resulta. So mga kapatid, itong pangalawa kong explanation doon sa according to the Bible. Maraming verse akong gustong aabutin tayo ng more than 1 hour eh. Maraming verses. Kasi ang Bible is just like kapag ang Biblia kasi ay yung full a chest full of jewels, itubog mo yung kamay mo, di ba? Haluin mo, makikita mo, ang dami mong nakukuwang pearls, gold, brilyante, mga diamonds, mga ganyan. Kung meron kang specific na hinahanap, di ba? Pagkuha mo, may makukuha pang iba na, importante to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Just like the teaching of our Lord Jesus Christ. Na sinasabi ko sa inyo, na ang new heaven and new earth ay same sides. Meron tinatawag na mga foundations, which is yung authority and yung authority at yung karapatan ng mga alagad na ibinigay sa kanila yung key to the kingdom of God. At sa loob ng tinatawag na new heaven and new earth, nandoon nakalagay ang tabernacle of God, yung trono niya. Walang templo, kundi trono, parang outdoor, open air, outdoor. Nandoon yung trono niya at nagliliwanag ang Diyos. Siya ang pinaka-ilaw natin doon. Lumalakad tayo at nakakalabas, masok tayo sa iba't ibang dimension. Tandaan niyo, portals. Si Jesus na nga nagsabi, yung mga nauna daw sa kanya, dumaan sa ibang daanan eh. Yung portals ang sinasabi niya. Si Jesus Christ ang dumaan ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng balumbo ng kasulatan. Ipinanganak ng isang dalaga. Naging tao. Yung mga fallen angels kung saan dumadaang mga portals yan. Kaya pag wala na sila, naikulong na sila, tinapon na sa lake of fire, tayo ay malaya na po tayong makakaparuot parito, sabi ng Biblia, at maging sa bago pa nagkaroon ng in the beginning, at yung end ng kasaysayan ng lahat, ng end of the age, yung furthermore at higit pa ron, makakabalik-balik tayo. Just like this. Parang yan. Dito tayo, pupunta tayo rito, and then kabila, forever and ever. Isang expanse ng malaking universe, ang new heaven and new earth ng Diyos. Hindi isang size lang na katulad ng earth. It's a bigger one pa. Walang hanggan nga eh. Maraming salamat mga kapatid. Muli, Brother Joe ito ng The Holy Spirit's Touch Revival. This is not, hindi ito monetize sa video content ko. And I'm not propagating any religion. I'm just preaching you the gospel of salvation of our Lord Jesus Christ. Siya lamang talaga kaligtasan. Huwag na kayo tumingin pa sa iba, kahit saan. Kung kilala niyo si Jesus Christ, bagamat hindi niyo pa nakikita, ay nananampalataya kayo mapalad. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.